Muling maghahari ang mga aswang sa probinsyang ito at kami ang magpapatakbo ng sistema na meron dito. Mas magiging mataas kami sa mga tao. Yun ang realidad. Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi ako ipinanganak kahapon, iho. Ibigay mo sa akin ang itim na kristal. Saka ako bibitiwan ng matandang ito. Walang kasama. Mag-iisa kang gagawa ng paraan para maisalba mo ang sarili mo. Wala ka ng manahimik ka. Hindi ako na-apektuhan sa mga sinasabi mo. Ang kasaysayan ay parte ng nakaraan na nagsisilbing alaala ng isang mahalagang pangyayari sa ating buhay. Pero minsan, ang kasaysayan din pala ang magdadala sa atin ng matinding kapahamakan sa kasalukuyan. Pinagpalang araw po sa inyo, kabanong. Ganon din sa ating mga kabangers at mga kayanggaw. Ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang karanasan naming magkaibigan nung ako ay nasa Guimaras. Ang kwentong ito ay ang magpapatunay na hindi hadlang ang kakulangan sa kaalaman upang makapagligtas ng mga buhay. Ngunit sa kwento ring ito, naranasan namin kung papaano sisihin ng mga taong naging dahilan kung bakit kinailangan naming ilagay sa panganib ang aming mga sarili. Dito ko naranasan na maging matatag at tanggapin na para makamit ang kapayapaan, kailangan nating tanggapin ang ideyang maaaring merong mawala sa ating mga minamahal. Ako po si Alonte, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ha? Hotdog? Kung makapagsalita ka naman sa akin, akala mo naman kung sino ka magaling. Nagkaroon ka lang ng kaunting pera akala mo na kung sino ka. Nanay mo pa rin ako, bando. Huwag mo akong ginaganyan, ha? Pinagsasabi mo dyan matanda ka. Hindi naman ako nagyayabang, ha. Ang sinasabi ko, sana kasi inuutusan mo rin magtrabaho yung iba mong anak para may nahihingang kang iba. Hindi ka na talaga makakaisa sa akin, ma. Mula nang lokohin mo ako at gastusin mo sa walang kakwenta-kwenta yung perang pinaghirapan ko, wala ka nang aasahan sa akin. Siguro kaya ganyan na ang ugali mo kasi dahil dyan sa mga kaibigan mong yan. Masamang impluensya mga yan sa iyo Palibasa kasi mga wala ng pamilya mga yan kaya hindi nila alam ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya. Huwag mo silang idadamay rito. Wala silang kinalaman dito. Pinagsasabi mong masamang impluensya. Yung dalawang yan pa nga ang nagsasabi sa akin na magtrabaho ako para mabigyan ko kayo ng pera Huwag nyo silang habakin dito Mas may ambag pa nga mga yan sa buhay ko kaysa sa inyo. Ba't wala ka talagang utang na loob kahit na kailan? Kapag sa ibang tao, ang bilis mong magbigay. Kasi yung ibang tao, ang bilis din nilang damayan ako kapag kailangan ko sila. Kayo, may halaga lang naman ako sa inyo kapag may pera ako Nakadiskarte lang ako ng pera. Akala mo kung sino na ako mayaman. Hihingi ka na kagad ng 1,000. Anong akala mo? Akin yung kumpanya na pinasukan ko? Umi-extra nga lang din ako dun Extra? Kasi hindi ka nagtapos ng pag-aaral mo. Kaya ngayon, wala kang magandang trabaho. Kapal na ba ng mukha mong isumbat sa akin yan? Baka nakakalimutan mong, kaya hindi ako nakapagtapos kasi umalis kayo ni Papa at naghiwalay. Ilang buwan nang nawala. Ako nagtrabaho dito sa bahay para magkaroon tayo ng pagkain. Ginawa ko yun kahit na nagtatrabaho ako. At alam mo anong nangyari? Nawalan na ako ng ganang pumasok. Kasi madalas pa akong hindi nakakapasok sa school kaysa maligo dahil sa kakatrabaho ko. Wala kang kwentang ina! Wala kayong kwentang magulang! Obligasyon yung bigyan kami ng magandang buhay noon Pero wala kayong naibigay kahit kaunti. Tapos ngayon magtataka ka kung bakit ganito ang buhay ko. Ang kapal naman ang mukha mo.
Pre, tama na yan. Hindi pre, nakakapuno na eh. Ako na yung palaging lumalabas na masama kapag hindi ako nagbibigay ng pera. Ang alam ng mga kapitbahay tuloy, madamot ako. Sirang-sira na ako sa mga tao dahil dito sa matandang to eh. Hay, ang sakit mo naman magsalita. Kung alam ko lang na gaganyanin mo ako. Eh di sana ano? Sana pinalaglag mo na lang ako nung nandyan pa ako sa tiyan mo. Sana nga eh no, para hindi ganitong buhay ang dinatnang ko. Para hindi ikaw ang naging nanay ko. Uy, pre! Noong mga sandaling yun, kabanong, tuluyan ang naiyak si Aling Pepang. Si Bando naman ay nagpupuyo sa galit. Pinagsisisipahan niya ang mga balde sa bakuran nila. Pinagbababasag niya ang mga bote. Ramdam namin ang galit ni Bando. Hindi ko rin naman siya masisisi noon. Punong-puno na siya. At kahit na anong gawin niya para sa pamilya niya, mababa pa rin ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, lalong-lalo na ng kanyang ina. Siya lang kasi ang madalas na naghahanap at dumidiskarte ng pera sa kanila. Yung mas matatanda sa kanya, magbabanat lang ng buto kung kailan nila gusto. Inalis na lang muna namin si Bando roon. Dinala namin siya sa bilyaran para kahit papaano, may iba naman ang atensyon niya. Pasensya na kayo kanina. Nakakaya na pati kayo. Dinamay pa ng magaling kong nanay. Wisit na matanda yun. Hindi pa mamatay-matay eh. Uy, pre, huwag ka naman ganyan. O bakit? Kasi nanay ko rin naman yun. Hindi naman yun ang punto ko. Hindi ka naman kasi namin nakilalang ganyan eh. Kahit kailan, hindi mo hiniling ang kapahamakan at kamatayan ng iba, pre. Tama si Tonyo. Masama yung pre. Kaya wag ganun. Ay naku, ewan ko. Mula nang gaguhin nila ako sa bahay, parang nawalan na ako ng galang at awa sa kanila eh. Alam mo yung pakiramdam na wala na akong nararamdaman? Parang ayos lang sa akin na mamatay silang lahat sa gutom. Kasalanan ko rin kasi. Sinanay ko sila na akong umaako ng lahat. Langya, bunso ako. Ang daming mas matanda sa akin na walang ibang ginagawa kundi magpalaki lang ng bayag. Hindi ka naman namin masisisi kung nararamdaman mo yung ganyan. Kahit naman sino mapapagod eh. Ang gusto lang namin, sana, hindi mo baguhin ang sarili mo. Huwag kang maging masama. Basta, nakakapagod na talaga eh. Anong gagawin mo ngayon? Ayoko muna umuwi sa bahay. Nakakairitang makita yung mga mukha nila. Gusto mo, sumama ka muna sa amin ni Tonyo na maglako ng tahong bukas ng umaga. Ayos lang ba yan? Wala akong alam sa ganyan eh. Oo naman. Hindi ka naman namin uutusan, ano ka ba? Kahit na papaano, naging kalmado na rin si Bando. Dinaan na lang namin sa laro at pagkain ng paborito naming pares. Bandang 10:00 ng gabi, nagpaalam na sa amin si Bando. Kaming dalawa naman ni Tonyo ay magkasamang umuwi sa bahay. Mula kasi nang magtinda kami ng tahong, pinayagan ko siyang sa bahay na muna tumira para hindi na kami naghihintayan bago maglako. Grabe talaga pamilya ni Bando, no? Ang lalaki ng katawan ng mga utol niya, ayaw magsipagbanat ng buto. May kasalanan din naman si pare kaya naging ganun yung sistema sa kanila. Si nanay niya eh. Kaya yung mga kapatid at nanay niya, naging kampante. Pero hindi rin naman natin masisisi si Bando. Siya na yung nagbanat ng buto nung maghiwalay yung mga magulang nila eh. Oo nga, nandun na tayo. Pero di ba, yung tumagal na ganun yung sistema at ayos lang sa kanya, may pagkakamali rin siya nun. Kung una pa lang inayawan na niya di mas maaga sanang nagkumahog ang mga yun na kumilos. Hindi ko naman masisisi yung tropa natin. Ang sinasabi ko lang, may mga tao talaga na pasarap lang sa buhay kasi merong nagpapakahirap na buhayin sila. May mga taong walang utang na loob eh. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. Pero nakakaawa yung tropa natin, no? Huwag kang maawa sa kanya.
hindi mo dapat kaawaan si Bando kasi walang nakakaawa sa taong nagsisikap at masipag. Dapat hangaan mo siya. Ang kinakaawaan, yung mga taong umaasa lang sa kanya kasi wala silang kayang gawin. Ay nako, buhay nga naman. Buti na lang tayo. Wala tayong pamilya. Walang sakit ng ulo. Pero minsan, naisip ko lang minsan nakakamiss din na magkaroon ng sakit ng ulo na pamilya eh. Kasi sa ganung paraan mo rin kasi mararamdaman na meron ka talagang pamilyang kinabibilangan. Ang kaso, maagang nawala si Ermat. Si Papa naman, sumakabilang bahay na. Ikaw, may plano ka bang bumalik sa inyo? Wala. Ba't ako babalik sa bahay na hindi na ako kinikilala? Malay mo naman, maayos na. Hindi na maayos yon, pre. Malaking sugat ang nagawa nila sa akin. Hindi ko makakalimutan na mas pinili nila yung mga sarili nila kaysa sa pag-aaral ko. Kaya, bahala sila. Ay, teka. Maiba na tayo. Bukas nga pala, agahan mo ang gising ha. Maaga tayong aalis. Kasama natin si Bando kaya samantalahin na natin marami tayong ilalako. Gagamitin natin mukha ni Bando para makarami tayo ng benta. Oy, bakit? Wapo rin naman tayo, pre, Oo nga. Pero sawang-sawa na sila sa pagmumukha natin eh. Pansabagay. Matapos ang sadaling pag-uusap, ay naghanda na rin kami sa pagtulog. Kinaumagahan, agad na naming isinalin sa malaking balde ang mga tahong na nakaimbak sa likuran ng bahay namin. Sakto naman na dumating na rin si Bando. At base sa pungay ng mga mata niya, ay mukhang wala pa siyang maayos na tulog. Oh, bilis Pre, wag na lang kaya sumama. Matulog ka na lang muna sa loob. Hindi, kasama ako. Nakakabagot kaya matulog. Sigurado ka ba? Kaya mo? Oo, sigurado. Hindi nagtagal ay umalis na rin kami bitbit ang 4 na balde ng tahong. Tigdalawa kami ni Tonyo. Sanay na kami sa ganung trabaho kaya sisiw na lang sa amin ang mabigat na daladala. Palabas pa lang kami ng baryo namin pero sinalubong na agad kami ng mga suki namin. Yung isang balde ay naubos kagad sa lugar pa lang namin. Magandang bagay para sa amin dahil kapag ganoon, mas mapapaaga kaming makauwi. Mukhang swerte talaga kapag meron kayong kasamang gwapo no? Mama ka na lang kaya sa amin palagi. Depende yan. Kapag sanay na ako sa mga malalakit na tingin ng mga matatandang nabili sa inyo. Natatawa na lang kami nung mga sandaling yon, Kabanong. Sa aming pagpapatuloy, malayo-layo na rin ang aming narating. Isang balde na lang ang natira sa amin sa nakalipas na 2 oras. Habang naglalakad kami papunta sa isa pang baryo, isang magandang babae ang tumawag sa amin. Napalingon kami sa kabilang kalsada. Napatigil kami. Para kaming nakakita ng anghel dahil nagliliwanag ang kagandahan niya. Napanganga, nanlalaki ang mga mata at marahang umarko ang ngiti sa mga labi namin. Tol, sobrang ganda. Pusang gala naman yan, Walaan ko, taga Maynila yan, Wala namang maganda sa probinsyang to, Pep. Ako nang bahalang kumausap. Expert ako sa mga babae, mga pre. Alam niyo naman yan. Patawid na sana kami nang biglang may humarurot na truck. Muntikan na kaming mahagip. Sandaling huminto ang driver at pinagmumumura kami. Hindi naman nagpadaig si Tonyo. Ikaw ang bulag! Di ka tumitingin sa dinaraanan mo, sinaulo! Nutil! Tanga! Walang utak! Pangit! Mukha kang sigbin na may sakit at 10 beses na nabinat! Tsura mo! Natatawa ang babae sa mga narinig niya. Mas lalo tuloy naming nakita ang kagandahan niya. Kagandahan na akala namin ay hindi totoo. Pero nang makalapit na kami sa kanya, doon na namin nakita ang malaparaiso niyang kagandahan. Para kaming nakaharap sa isang mamahaling painting.
isang anghel na bumaba sa langit. Ang kutis niya sobrang kinis. Sa tingin pa lang, mukha na siyang mabango. Hello, miss. What can I do for you that you cannot do for me? Ha? Uy, maayos ka nga. Para kang kinulang sa buwan ah. Mga pre, magtino naman kayo. I said, anong may paglilingkod namin sa isang magandang binibini? Grabe, napakamaginoo mo naman. Bago tayo tumungo sa transaksyon, ayaw mong ipakilala ko sa iyo ang aking sarili at ang aking mga alalay. Ano? Lalay pinagsasabi mo dyan? Ako nga pala si Bando. Mabait, gwapo, maunawain. Wala pa akong napapatay na tao. Pero para sa iyo, handa akong pumatay para lamang iligtas ka sa kapahamakan. Ito naman si Alonte at Tonyo. Hayaan mo na sila. Divina naman ang pangalan ko. Pag sa amin, ganun lang. Magandang umaga sa inyo. Ano yung tinda nyo? Parang tingin ko kasi hipon. Ikinalulungkot ko. Sa English, I'm very sad. Pero hindi to hipon. Ang aming nilalako ay tahong. Sige nga, anong English ng tahong? English ng tahong? Ano? Alam ko yan. Creature covered by shell. Sira ulo, potek. Tahong pala yan? Hindi pa kasi ako nakakatikim ng tahong eh. Uy, wala namang problema. Ito na ang unang pagkakataon na titikim ka ng tahong namin. Sa susunod, sana ako naman makatikim ng tahong mo. Uy, para kang tanga. Huwag kang bastos. Uy, bakit? Anong bastos dun? Ang sinasabi ko lang naman, baka kapag nagkaroon na rin siya ng tahong mula sa palengke, baka pwedeng bigyan niya rin tayo. Tos, yung palusot mo sa impornal lang lulusot eh. Wala namang kaso sa akin. Kapag meron ako, bibigyan ko kayo. Matitikman yung tahong ko. Napansin kong biglang namula ang mukha ni Bando. Siya ang nahiya sa sarili niyang katarantaduhan. Bibili ako ng tahong. Kaso, wala pala dito yung pera ko. Pwede bang sumama kayo sa akin sa bahay? Malapit lang naman, kaunting lakad lang. Nagkatinginan kaming tatlo pero agad din naman kaming pumayag. Aminadong nabibighani rin ako sa kagandahan ng babaeng yon. Sinundan namin siya. Ang sabi niya, kaunting lakad lang pero halos 15 minutos na ang nilakad namin. Narating namin ang bahay na bato na may 2 palapag. Hindi naman kalakihan, pero ang ganda ng bakuran. Organisado ang mga gamit. Malinis, maaliwalas, sariwa ang hangin doon. Matanong ko lang, miss, wala kayong kuryente dito? Wala eh. Pero di ba may nauuso ngayon? Yung tinatawag nilang yung tinatapat lang sa sinag ng araw. Solar panel. Ayun, oo nga. Nandun sa bubungan namin. Sorry to interrupt Sino kasama mo rito? Magandang binibini. Ang papa ko. Pero madalas siyang wala dito dahil sa trabaho niya. Kaya ako lang mag-isa ngayon. Ha? Hindi ka ba natatakot? Nasa kalagitnaan ng gubat tong bahay mo eh. Hindi naman. Matagal na rin naman kami dito eh. Bata pa lang ako, dito na kami nakatira. Kaya sanay naman ako. Yun nga lang, pahirapan talaga makakuha ng pang-imbak. Kailangan ko pang maglakad at bumiyahe palagi. O tara, pumasok na muna kayo. Nakakaya naman kung paghihintayin ko pa kayo dito sa labas at pagtitimplahan ko na rin kayo ng tableya. Natuwa naman ako doon kay Divina, Kabanong. Hindi ko pinag-isipan ng kung ano yung babae. Naisip ko na baka ganun lang talaga ang kinalakihan niyang kultura. Masyado siyang maasikaso sa mga bisita. Kahit na sa mga taong isang beses pa lang naman niyang nakausap. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit parang ganun na lang ang tiwala niya sa amin hindi naman kami magkakilala. Pag-upo ko sa silya, napangat agad ang puwet ko nang may naupuan akong matulis.
ramdam ko kagad ang hapdi sa pisngi ng puwet ko. Oh, pre, napuwetan ka ba? Oo may matulis. May pako yatang nakausili. Dumugo ang pisngi ng puwet ko, pero hindi naman marami. Nataranta si Divina nung oras na yun. Kumuha agad siya ng panlinis sa sugat para hindi raw ako matetano. Naku, pasensya na talaga, hindi ko napansin. Hindi, ayos lang. Hindi naman gaano masakit pero kailangan ko lang linisin. Nasa ba yung banyo nyo? Lilinisan ko lang yung sugat. Sa labas pa sa may gilid ng bahay namin sa kaliwa. Tonyo, samahan mo ko. Tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Ikaw maglinis ng sugat ko sa puwet. Hindi ko makikita Kumakamot ulo na lang si Tonyo noong mga oras na yon. Pagdating namin ng banyo ay agad na akong naghubad ng short. Nakabrief na lang ako at habang si Tonyo naman ay nakaluhod sa likuran ko. Nang simulan na niya ang paglilinis, doon ko lang naramdaman ng husto ang hapdi. Aray, hapdi. Teka, wag kang kumalaw. Ang hapdi, pre. Ganyan naman talaga Parang mauutot ako sa sobrang hapdi, pre. Uy, wag kang uutot, sinasabi ko sa'yo. Ay, wisit ka talaga. Ang baho. Baala ka na nga dyan, pre. Pambirang utot yan, Mas mabaho pa sa nabubulok na tahong Tawang-tawa ako noon, Kabanong. Hindi yun ang unang beses na naututan ko siya sa muka. Pero bakas pa rin kay Tonyo ang trauma dahil sa nakakamatay na amoy ng utot ko. Matapos yon, binigay na rin namin kay Divina ang binili niyang tahong. Nainom na rin namin ang tableya na ginawa niya. Masarap, malinamnam ang pagkakatamis. Bumabagay ang tableya sa kagandahan niya. Maraming salamat talaga at dahil sa inyo, hindi ko na kailangang umalis para makabili ng lulutuin. Basta para sa'yo, magandang binibini. Lahat ay hahamakin. Makuha ka lang. Grabe, makuha ka agad. Biro lang. Baka kiligin ka kapag nagseryoso ang kagaya ko Uy, ama na nga yan. Walang kwenta na yung pinagsasabi mo Divina, maraming salamat sa pagbili mo ng tawang O paano? Aalis na kami. Hanggang sa susunod ulit. Ngumiti sa amin ng malapad si Divina. Napangiti na lang din kami sa kanya. Parang napawi ang pagod namin dahil sa kagandahan niya. Nung oras na yon, hindi mawala-wala ang ngiti ni Bando sa mukha niya. Wala siyang bukang bibig kundi si Divina. Kaya alam na namin ni Tonyo na sa aming tatlo, siya talaga ang pinakamay interes sa babaeng yon. Kaya napagdesisyonan naming hayaan na lang siya. Ayaw din naman kasi namin na magkaroon pa ng tampuhan sa tropa. Parang ginanaan ako mabuhay ngayon Oo na, alam na namin na gusto mo si Divina. Ikaw na pumorma, kapatid. Yan ang gusto ko sa inyo Marunong makiramdam Paano hindi kami makakaramdam Kitang-kita naman sa pagmumukha mo. Bukas na bukas, pagtapos ng extra ng trabaho ko, pupunta ko kagad si Divina. Ano? Manliligaw ka na kagad? Ba syempre, ano pa bang dapat gawin kapag may magandang babae? Di ligawan, bakuran, dahil baka makakuha pa ng iba. Pre, nakita mo naman, matinong babae si Divina Taong bahay lang. Baka naman birahin mo lang yung tao tapos pagsawa ka na kagad iwanan mo. Pare naman, alam ko naman yun. Ginagala ko si Divina Hindi siya kagaya ng iba na kalad ka rin. Irerespeto ko ang kanyang pagkababae. Kasi alam niyo kung bakit. Si Divina, yung tipo ng babae na hinaharap muna sa altar bago sinasabak sa digmaan. Mas maganda ng malinaw. Kilala mo naman kami. Hindi ka namin kukonsintihin sa mga mali mong pananaw. Pero tingin mo, papasa kaya ako kay Divina? Hindi natin malalaman yan kung hindi mo susubukan. Papasa ka dyan kung talagang totoong pinapakita mo. Tingin ko naman si Divina, hindi naman siya maarte. Magpakatotoo ka lang. Tatanggapin ka na niya.
Maraming salamat sa mga sinasabi nyo, ha. Lumalakas tuloy lalo yung loob ko, eh. Nang makauwi na kami sa aming baryo, wala nang natira sa mga tahong. Habang naglalakad, nakasalubong namin si Aling Pepang, ang nanay ni Bando. Kinabahan kami kasi baka mag-away na naman silang dalawa. Pero tiningnan lang siya ng mama niya. Pre, iika-ika maglakad mama mo, ha. Puntahan mo kaya muna. Pre, alam kong galit ka sa mama mo. Pero sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung kahit papano may pakialam sa mama mo, eh. Hindi siya iniintindi ng mga kapatid mo. Sige na, kausapin mo na. Hindi naman namin sinasabi na magbati kayo. Alalayan mo lang. Baka mamaya biglang matumba. Ay, talaga, oh. Sige na nga. Nilingon pa namin si Bando nang malapitan na niya ang nanay niya. Nakahinga na kami ng maluwag nang makita naming hindi sila nagsagutan. Himalang may nahon silang nag-usap. Buti naman at walang nagsigawan. Alam mo, mahal ni Bando ang mama niya. Mahal din naman siya ni Aling Pepang, eh. Sadyang mataas lang ang mga pride nila. Wala ni isa sa kanila ang gustong umamin ng mga pagkakamali nila sa buhay. Napapailing na lamang ako, Kabanong, at pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Pag-uwi namin ay agad na kaming nagluto ng para sa tanghalian. Naging maayos naman ang mga sandali namin. Nakaramdam kami ng antok matapos kumain. Nang makatulog si Tonyo, palihim akong nagtungo sa silong ng bahay namin. Merong sikretong pintuan doon at merong hagdanan pababa. Mula nang tumira sa akin si Tonyo, hindi ko pa yun sinasabi sa kanya. Ang underground kasi na yon ay isang sikretong lugar ng lolo ko. Meron siyang tinatago doon na kahit ako, hindi ko alam kung ano. Basta nung bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na kahit na kailan, walang makakaalam ng lugar na yon, kundi ako lang. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung ano ang iniingatan niya roon. Natakot lang ako sa huling sinabi niya noon na kapag nawala roon ng bagay na dapat naroon lang, maraming mapapahamak. Binuksan ko ang ilaw sa ilalim, Kabanong. Nang maging maliwanag na, nakita ko kaagad ang larawan ni Lolo na nakadikit sa pader. Sa gilid, naroon naman ang mga kagamitan niya. Mga simpleng damit lang na pang sinauna. Pati na rin mga itak na ginagamit niya noon sa pagsasaka. Lo, hindi ko alam kung anong meron dito. Pero huwag ka mag-alala. Iingatan ko to palagi. Pre, ano to? Kinabahan ako nang marinig ko ang boses ni Tonyo. Akala ko tulog siya kaya hindi ko inaasahan na susunod siya sa akin. Hindi na ako makagawa pang magpalusot ng mga sandaling yon. Sinabi ko na rin sa kanya para maintindihan niya na sikretong lugar yon ng lolo ko. Pre, ngayon ko lang sasabihin sa iyo to, ha. Bawal kasi talaga base sa lolo ko. Pero mapagkakatiwalaan naman kita, eh. Kaya siguro dapat alam mo rin. Pre, hindi ko talaga alam kung anong meron dito, eh. Pero kailangan ko raw itong itago sa mga tao. Kaya ba tinanggihan mo yung malaking offer ng negosyante nung nakaraan para bilhin tong lupa nyo? Oo, ito ang dahilan. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin sa utak ko yung lahat. Si Lolo naman kasi, hindi man lang sinabi sa akin kung bakit bago man lang siya nawala, di ba? Di sana, hindi sumasakit ang ulo ko kakaisip ngayon. Base sa kwento mo, mukhang may hiwaga rito, pre. Hiwaga? Paanong hiwaga? Yung lolo mo ba, hindi ba siya naging miyembro ng mga mga kulto-kulto na yan? Ha? Buang, bakit naman magiging miyembro ng ganun si Lolo? Kaya nga nagtatanong lang muna ako, eh. Hindi nga, walang ganun si Lolo. Samahan na mga mga albularyo, yung mga ganyan. Hindi rin. Sa tagal namin magkakasama sa iisang bahay nun, hindi ko siya napansin na kasali si Lolo dun. Basta, tipikal na matanda lang din naman siya. Ayun lang.
Malabo mo talaga malaman kung anong meron dito. Ang papa mo ba? Alam ba niya to? Isa pa yun. Wala namang pakialam yung kay lolo eh. Si mama sana. Ang kaso nga lang, wala na si mama. Siya yung anak eh. Baka may alam siya. Yung mga kapatid ng mama mo, baka may alam. Hindi ko naman sila kilala eh. Huwag ka mag-alala, pre. Safe tong sikreto mo na to sa akin. Sigurado ka ha? Kapag may ibang nakaalam nito, ikaw lang ang sisisihin ko. Kailan ba ako nagkwento sa iba ng mga sikreto mo? Yung dating ang hinalikan ka na matandang bakla, hindi ko na nga pinagkalat eh. Uy, bisit ka. Talagang pinaalala mo pa ha? Tara na nga, sasara ko na to. Umakyat na lang kami ulit at sinara ko yun, Kabanong. Napabuntong hininga na lang ako dahil hanggang sa mga sandaling yon, hindi ko pa rin maisip kung ano ang dapat kong protektahan sa underground ni Lolo. Mabilis na sumapit ang kinagabihan. Kumagat na rin ang dilim sa paligid. Pagkatapos ng hapunan, lumabas kaming dalawa ni Tonyo para magpunta sa bilyaran. Habang naglalakad, naramdaman ko na parabang merong sumusunod sa amin. Makailang beses akong lumingon at huminto. Ano bang problema, pre? Kanina ka pa, hinto ng hinto ah. Hindi mo ba nararamdaman? Nararamdaman ng alin? Parang may sumusunod sa atin eh. Ha? Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yun. Meron talaga akong nararamdaman. Parang gumagalaw kanina dun sa bandang yun, no? Yung halaman ng tinutukoy ko, ah. Yung halaman ng tinutukoy mo? Gumagalaw? Sumusunod yung halaman sa atin? Para namang siraulo ka usap to. Ibig kong sabihin, parang dun sa halaman, nagtatago yung sumusunod sa atin. Wala naman, pre. Baka kulang ka lang sa tulog, ah. Hindi ko alam. Ayaw mo na nga. Napapailing na lang ako, Kabanong. Pero sa kaloob-looban ko, ay sigurado kong meron talaga akong naramdaman. Hindi lang talaga siya basta guni-guni lang. Nang marating namin ang bilyaran, ay inabutan namin doon si Bando. Kakatapos lang makipagpustahan. Nakangiti ang loko. Mukhang nanalo sa mga nakalaban niya. Oh, wala na. Late na kayo ng dating. Nasaksihan nyo sana kung paano ko nilampaso yung mga dayong mayayabang. Iyak eh. Panalo ka pala, di malibre ka naman. Sus, yun lang pala. Mangking, 2 soft drinks at paluto na rin ng pansit kanton para sa 2 tunay at tapat kong kaibigan. Kumusta yung usapan nyo ng mama mo? Nag-away na naman ba kayo? Ayun, ayos lang. Tahimik, payapa. Di nga ako sanay eh. Ano bang nangyari sa mama mo? Bakit ganun lumakad? Huminga ng malalim si Bando. Nakita namin na parang medyo naluluha siya. Biglang nawala ang ngiti niya. Tinapi ko na lang siya sa balikat. Walang yapre. Masama ba ako? Bakit ko ito nararamdaman? Nakukonsensya kasi ako kay mama eh. Naaksidente kahapon nung sinubukan niyang umextra sa palengke. Pakiramdam ko tuloy kasalanan ko eh. Bakit kaya ganun no? Sinabi ko lang naman yung totoong nararamdaman ko sa kanya eh. Bakit parang ang sama-sama ako na? Kasi pre, hindi ka rin sanay na nakakapagsalita ka ng ganun. Kilala ka namin. Mas mahaba pa sa tuy-tuy mo yung pasensya mo. Hindi ka naman masama pre. Nakukonsensya ka kasi hindi ka rin sanay na yung mama mo nagpapakahirap. Pero kasi pre, matanda na mama mo eh. Yung mga kapatid mo ang dapat kumilos, hindi si Aling Pepang. Wala kang kasalanan, pre. Biktima ka lang din naman ng katamaran ng mga utol mo eh. Salamat ah. Pero pre, kunin nyo na yung soft drinks. Nangangalay na si Mangking eh. Kanina pa inaabot sa inyo. Baka ipalo pa yung bote sa ulo nyo. Ay, pasensya na po, Mangking. Napuno ng tawanan ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero naging malalim ang pag-uusap namin ng mga oras na yon. Marami kaming napag-usapan tungkol sa buhay.
Mga bagay na talagang sumusubok sa aming bilang tao. Kahit na papaano, masaya naman ako dahil minsan lang kami magkaroon ng oras para sa mga seryosong bagay. Pagkatapos, masaya naming hinatid si Bando sa bahay nila. Hindi na lang namin pinansin ng mga kapatid niya sa bakuran. Kahit ang totoo, gustong-gusto kong bigwasan ng kuya niya na nagawa pa talagang isuot ang damit ni Bando. Pre, antok na ako. Ay! Gising maaga bukas ha. Sa kalagitnaan ng kasarapan ng tulog ko, bigla akong nagising sa hindi ko malamang dahilan. Pagtingin ko sa orasan, 4:00 na ng madaling araw. Sobrang sarap ng tulog ni Tonyo. Sinubukan ko namang makabalik sa tulog, pero hindi ko alam kung bakit parang tinakasan na ako ng antok. Bumangon na lang ako at pumunta sa likod bahay para sana kumuha ng mga tuyong kahoy. Napalingon ako sa silong namin. Namulagat ang mga mata ko nang makitang parang may liwanag na nanggaling mula sa loob ng underground. Nagmamadali akong bumalik sa bahay para kunin ang susi. Binuksan ko yon at agad na bumaba. Pero wala na ang liwanag na nakikita ko nung una. Pinaliwanag ko ang kwarto. Sinuyod ko ng tingin ang paligid nito. Sinubukan kong hanapin kung alin sa mga gamit na naroon ang nagliwanag. Pero bigo akong mahanap yon. Pambihira naman oh. Kanina may liwanag, tapos nang bumaba ako nawala. Anong kalukuhan to? Lo, magparamdam ka nga at ituro mo sa akin kung saan nagbula yung liwanag. Sandali akong nanahimik habanong, pero wala namang nagparamdam. Napabuntong hininga na lang ako. Sabay upo na nasa gilid na upuan. Ay nako, mamaya guni-guni ko lang talaga yun. Muli kong isinara ang underground ni Lolo. Iiling-iling akong bumalik sa bahay. Hindi ako nakatulog. Inabot na ako ng umaga kakahintay kung may magliliwanag ulit sa ilalim ng silong. Dakong 6:00, ginising ko na si Tonyo. Dala ang mga balde namin. Pinuntahan namin ang supplier namin ng tahong. Hindi naman yung kalayuan sa baryo namin, kaya nakarating kagad kami. Pagkatapos, rekta agad kami sa paglalako. Pansamantalang nawala sa isipan ko ang nakita ko sa silong. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa paglalako ng tinda naming tahong. Maayos naman ang bentahan namin ng mga oras na yon. Wala pang hapon, paubos na agad ang daladala namin. Nang maalala namin si Divina, pinuntahan namin ang bahay niya para bentahan siya ng tahong. Pagdating namin doon, nakita agad namin si Bando at Divina na nasa bakuran. Nakangiti silang nag-uusap. Para bang sobrang tagal na nilang magkakilala base sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Oh, mga pare! Wow! Sakto dating nyo! Nagmo-moment kami! Oh, may dala pa kayong tahong? Oo, nagdala kami ng tahong para sa'yo, Divina. Naisip kasi namin, bago sa mong bumili. Hindi namin inaasahan na nandito palang kaibigan namin. Nagpunta siya dito. Siyempre, tinanggap ko siya. Kasi mabait naman si Bando eh. Maginoo talaga namang may pagpapahalaga sa mga babae. Nako, kunwari lang yan. May sinasabi ka, Tonyo? Ha? Oh, wala. Sabi ko, para sa'yo na yung itinira naming mga tahong. O sige na, pasok kayo. Wawa, bahay mo? Pumasok kami sa bakuran matapos makuha ni Divina ang tahong. Pinaupo niya kami ulit. Pero bago ko umupo, tiningnan ko muna kung may nakausli ulit na pako. Nakahinga ako ng maluwag nang mapagtantong ligtas na ang pisngi ng aking puwet. Habang nagsasalita si Bando, napapansin ko na ilang beses nang patingin-tingin sa akin si Divina. Nakakaramdam na ako ng pagkailang nung oras na yun. Parang kakaiba kasi ang kahulugan ng tingin niya sa akin. Kaya ang ginawa ko, niyaya ko na kagad si Tonyo na umuwi. Iniwan na namin si Bando roon. O pre, bakit ka ba nagmamadali?
Ararating lang natin ah. Hayaan na natin sila ron. Nagmo-moment nga yung dalawa pasira ka. Kilala kita pre. Tingnan mo mukha mo oh. Di ka komportable. Bakit ba? Anong meron? Hindi ko alam Yung tingin sa akin ni Divina pre, parang parang basta. Ano nga? Kakaiba, malagkit, kumakagat labi pa nga minsan Para akong para niya akong inaakit pre. Putya. Baka ikaw trip ni Divina pre. Hindi nga pwede. Alam mo naman na gustong-gusto ni paring Bando yung babaeng yun. Anong magagawa ni Bando kung talagang ikaw yung gusto ng tahong ni Divina? Magtigil ka nga. Hindi ko siya papatulan Baka magkasira pa kami ni Bando. Hindi na tayo babalik doon pre Ayoko na magkaroon ng... Umamin ka nga. Gusto mo rin Hindi nga. Wala akong gusto. Pero hindi ko maintindihan pre. Kaninang nakita ko kung paano niya ako tingnan. Parang ayaw na niyang mawala sa utak ko. Oo, di gusto mo nga. Hindi nga yung pre. Basta, ang gulo Pero kung talagang sinasabi mong wala ka talagang balak patulan si Divina, di sige. Mas maganda yan. Alam naman natin na kaligayahan ni Bando yung babaeng yun Bumuntong hininga na lang ako kabanong. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay, patuloy pa rin gumugulo sa isipan ko si Divina. Kahit na anong gawin ko, hindi na siya mawala-wala sa isipan ko. Sinubukan ko na rin magbasa-basa ng mga magazine na may bold, pero si Divina pa rin ang naiisip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tingin ko parang kailangan ko siyang makausap ng kami lang. Makalipas ang ilang araw, hindi na kami dumaan sa bahay ni Divina kapag naglalako na kami ng tahong. Diretso uwi na kami at tinahayaan na namin si Bando. Pero sadyang ang panahon na mismo ang nagbibigay ng dahilan para mas lalo akong maguluhan. Pre, basahin mo tong headline sa dyaryo O bakit? Ano bang meron? Basahin mo na lang. Isang lalaki na pauwi na sana sa bahay ang kamuntikan ng madukot ng aswang. Ha? Ano yan? Totoo ba yung balitang yan, pre? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Naniniwala naman. Ang ibig ko sabihin, totoo bang aswang ang salarin? Minsan kasi yung mga balita sa mga dyaryo gawa-gawa lang sa bayan ko to binili Malamang legit to. Kung totoo yan, di may mga aswang na pala dito. Akala ko ba, sabi ng mga ninuno ng mga unang taga rito matagal nang walang aswang dito sa Guimaras. Bakit ako tinatanong mo? Wala akong alam dyan Basta ako, naniniwala ako may aswang. Ha? Sige na, buksan mo. Baka yung bayad na ni Aling Puring yun. Ang aga-aga pa. Hindi pa magbabayad yun. Buksan mo na rin kung sino man yung nakatok. Uy, Divina! Nang makita ko si Divina sa labas ng pintuan, napatayo agad ako. Napainom ako ng tubig at saka nasamid. Hindi ko talaga inaasahan na darating siya roon. Nakangiti siya. Parang nagliliwanag na naman ang kagandahan niya nung umagang yon. Ang mga kalapitbahay, alam na naroon siya. Nakatingin na para bang namamangha sa ganda niya. Divina, anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang dumalaw sa mga bago kong kaibigan? Ha? Hindi naman. Pero paano mo kami natuntun dito? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, patitikimin kita ng tahong ko. Ano? Patitikiman mo siya ng ano mo? Ng tahong ko. Masarap ang tahong ko. Sobrang sarap. Ito, bagong luto ko pa. Naku, nag-abala ka pa para dyan. Oo, kasi si Bando, natikman na niya ang tahong ko. Pero ikaw, hindi pa. Paano naman ako? Hindi ako pwedeng pumasok. Ayos, hindi ako pinansin.
Sige, pasok ka. Maupo ka. Uy, teka lang. Divina, kausapin ko lang kaibigan ko ha. Hinila ko ni Tonyo palabas ng bahay namin. Dinala niya ako sa bakuran at doon ay parang nag-aalala siya sa nangyayari. Alam namin pareho na kapag naalaman ni Bando na naroon si Divina, pwedeng magtampo sa amin ang lalaking yon. Pre, paano yan kapag nakarating to sa tropa natin? Baka naman kayong dalawa mag-aaway ha. Anong gagawin ko? Palalayasin ko si Divina? Kung sabihin ko kaya kay Bando na nandito si Divina. Wag. Ako na lang magsasabi sa kanya. Iiwanan mo yung babaeng yan sa akin? Hindi nga ako pinansin eh. Ikaw ang gusto niyang kausap. Ay nako, pambira naman buhay to. Ano ba kasing meron sa babaeng to? Huminga ako ng malalim, Kabanong. Nang makalis na si Tonyo para puntahan si Bando, pumasok na rin ulit ako sa bahay namin. Bumungad agad ang ngiti ni Divina sa akin. Umupo ako sa harapan niya. Divina, alam ba ni Bando na narito ka? Hindi. Dapat ba alam niya? Oo naman. Di ba nililigawan ka niya? Nililigawan niya ako? Hindi naman ah. Paano hindi? Wala ba siyang sinasabi sa'yo? Wala eh. At saka, hindi ko siya gusto, Alonte. Ikaw ang gusto ko. Bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko, Kabanong. Naramdaman ko kagad ang malambot niyang palad. Nag-init ang buong katawan ko at hindi agad ako nakapagsalita. Para akong napipi. Nakatingin lang ako sa kanya ng diretsyo. Parang nangungusap ang mga mata niya. At sa mga sandaling yon, hindi ko matukoy kung anong klaseng kaba ang nararamdaman ko. Makasalita na sana ako nang biglang nagdilim ang paningin ko. Nakaramdam ako ng matinding sakit ng ulo. Napakapit ako sa lamesa dahil mawawalan ako ng balanse. Maya-maya pa, parang biglang may nakita akong pangitain sa utak ko. Sobrang saglit lang. Pero ang imaheng nabuo sa isipan ko ay isang nakakatakot na nilalang. Matandang lalaki na halimaw ang kaanyuhan. Nasa 3 segundo lang yata ang pangitain na yon. Pagkatapos, nawalan na ako ng malay. Paggising ko, nakaiga na ako sa kwarto. Nasa gilid ko si Tonyo at Bando. Bumangon ako. Ramdam ko pa ang sakit ng ulo ko. Napaliwanag ko na kay Bando lahat. Alam na niya na wala tayong kasalanan kung bakit nandito si Divina kanina. Nasaan na si Divina? Umuwi na kanina. Sabihin ko na lang daw sa kanya kapag nasa maayos ka ng kalagayan. Pero ano ba nangyari sa'yo kanina? Hindi ko alam eh. Hinawakan ni Divina yung kamay ko. Tapos, ayun, biglang nagdilim yung paningin ko. Tapos meron ako nakita. Wait. Nagdilim yung paningin mo pero meron kang nakita? Lukang ba to, pre? Hindi. Ibig kong sabihin, parang nagkaroon ako ng pangitain. Pero sandaling-sandali lang eh. Parang mga 3 segundo lang. Ano? 3 segundong pangitain? Anong makikita mo sa ganun? Meron nga ako nakita. Mukha ng isang matandang lalaki. Nakakatakot. Mukhang halimaw. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Halimaw na ba? Mga pre, nagsasabi ako ng totoo ah. Yung talaga nakita ko. At nagsimula lang magdilim ang paningin ko nung hinawakan ni Divina ang kamay ko. Anong gusto mong sabihin? Meron kakaibang kapangyarihan si Divina? Hindi ko nga rin alam mga pre. Umalis ka agad si Divina kanina eh. Sobrang nag-aalala sa'yo. Pero kailangan niya raw makabalik kasi baka raw maabutan siya ng tatay niya. Ngayon daw kasi ang balik eh. Bando, galit ka ba sa akin? Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi parang ako yung gusto ni Divina eh. Ano namang magagawa ko kung ikaw nga yung gusto? Wala naman, di ba? Alanganin namang awayin kita. Masisira pa pagkakaibigan natin para lang sa isang babae na ngayon lang naman natin nakilala. Ayos lang sa'yo? Bakit?
Liligawan mo ba? Hindi ayoko no. Nawiwirduhan ako sa kanya Parang mahiwaga siyang dala. Alonte, hindi si Bando ang nagturo ng bahay natin. Kaya palaisipan ngayon, paano nalaman ni Divina itong tirahan natin? Yun nga, isa pa yan sa ipinagtataka ko Sa totoo lang, kaya ang dali kong mawala ng gana sa kanya kasi nawiwirduhan din ako kay Divina, mga pre. Ha? Bakit? Anong napansin mo sa kanya? Nung nandun ako sa kanila, yung pakiramdam ko, parang ang dami niyang hindi sinasabi. Kapag sinusubukan kong magkwento tungkol sa pamilya namin, parang lagi siyang umiiwas. Tapos, nung nasilip ko yung kwarto niya, sobrang gulo. May napansin lang akong kakaiba dun. Meron siyang parang santo, kasi laki lang ng balde, nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Tapos, may sungay. Ha? Baka naman mahilig lang siya sa horror. Di ba ang sabi niya kanina, baka raw umuwi ang tatay niya? Sinundan ko siya sa kanila bago ako pumunta rito Pero wala naman yung tatay niya. Pakiramdam ko talaga, mag-isa lang siya sa buhay. At yun ang nakapagtataka. Paano siya nabubuhay na mag-isa? Kasi kung may kasama siya, bakit yung silya sa sala niya, meron dong naiiba na isa? Yung tatlo, silya sa labas. Ibig sabihin, mag-isa lang talaga siyang gumagamit ng hapagkainan nila. Yung tatlong silya, mga luma yun Halatang pinasok lang nung nandun tayo. Hanip nakakapag-isip ka pa rin pala ng mga ganyan. O bakit? Anong kala mo sa akin, buang? Anong balak nyo ngayon? Ewan ko. Umiwas na muna tayo sa babaeng yon. Tingin ko balak niya rin talagang pag-awayin kami nitong si Bando Alam naman niyang magkababata kami nito tapos lalandiin niya ako. Bakit naman niya kayo pag-aawayin? Ano bang mapapala niya? Yun nga ang dapat nating alamin. Ako nang bahala mag-imbestiga sa kanya. Total, wala pa naman akong trabaho Marami akong oras. Natapos ang usapan namin na yon pero masakit pa rin ng bahagya ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit at anong dahilan at nakakita ako ng masamang pangitain. Yung kasi ang unang beses na nangyari yun sa akin. Bandang hapon, gumaan na ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin ako masyadong kumikilos dahil may hilo pa ako ng kaunti. Naisipan ko na lang na puntahan ang lagayan ng susi ng underground. Pero pagtingin ko ron, nagtaka ako kasi wala na ang susi. Sandali ko na munang inisip dahil baka sa iba ko lang nailagay. Pero wala akong maalala. Tonyo, nakita mo ba yung susi ng ano? Ng ano? Yung ano, alam mo na. Sa silong? Oo. Nakita mo ba? Hindi. Bakit? Nawawala? Wala sa lagayan ko Tagong-tago na yun Kaya hindi ko alam kung nailagay ko ba sa iba o hindi. Pero sa pagkakaalala ko, hindi ko naman inilipat yun sinong kukuha nun? Yun nga ang hindi ko alam. Ako lang naman ang nakakaalam ng kinalalagyan nun Isipin mo na lang, baka sa iba mo nailagay. Noong hapong yun ay parang sumakit ang ulo ko kakaisip ka, Banong. Hanggang sa sumapit ang kinagabihan ay hindi ko pa rin mahanap. Ang hinala ko talaga, merong taong kumuha ng susi. At para makasigurado ako kung sino yon, naisipan kong abangan kung sino ang magbubukas ng underground. Sigurado ka talagang may kumuha nun? Oo nga, nararamdaman ko. Kaya aabangan natin kung sinong papasok sa silo ngayon. Nakatambay lang kami ni Tonyo sa likuran ng lalagyan namin ng mga malalaking balde. Mula roon, natatanaw namin ang ilalim ng bahay namin. Naglagay na rin kami ng mga pantunog para kahit kapag nasagi yun, madali naming malalaman na may tao na roon. Tumagal ng 1, 2, 3, at nag-4 na oras pa. Mag-aalas 11 na pero wala pa rin kaming napapala. Lalabas na sana kami nang marinig naming tumunog ang lata na nilagay namin doon.
Dinampot ko na kagad ang palakol namin. Pagtapat namin ng ilaw doon, nakita namin na merong tao sa silong ng bahay namin. Hindi namin malaman kung lalaki o babae. Balot na balot kasi ang buong katawan. At nang maramdaman niya na nakikita namin siya, hindi siya gumagalaw. "Sino ka? Anong kailangan mo dyan? Ikaw ang kumuha ng susi, no?" Mukhang wala siyang balak sumagot, pre, ah. Dalihin na natin, baka mamaya magnanakaw pa yan. Kung hindi ka sasagot, mapipilitan kaming gawin to. Tonyo, manda ka na! Lalapit pa sana kami, pero nakita namin bigla na lamang gumapang ang taong yun paalis. Nabigla kami sa ginawa niyang paggapang. Hindi normal ang bilis nun. Nang habulin naman namin, laking gulat namin na makita namin siyang tumalon papunta sa itaas ng puno. Hindi na namin siya nagawa pang habulin. Nawindang kami sa nakita namin. Sa puntong yun pa lang, alam na namin agad na hindi normal na tao ang nagtangkang makapasok sa underground. Dahil sa nangyari, kumuha na lang ako ng panibagong kandado. Nang sa ganun mawala ng saysayang susi na hawak-hawak ng kung sino man yon. Hindi na rin kami nakatulog sa mga oras na yon. Pakiramdam kasi namin, anumang oras ay babalik ang nilalang na yon. Inabot na tayo ng umaga, pre. Hindi naman na siya bumalik. Mabuti nga yun Pero napapaisip ako Anong klaseng tao yun? Anong kailangan niya sa underground na pagmamay-ari ng lolo ko? Kung sino man yung loko-lokong yun, hindi niya makukuha kung ano man ang kailangan niya. Pre, bili ka muna ng makakain natin. Ginutom ako O sige, dito ka lang magbantay ka Lumabas ako ng bahay. Papunta ako sa bakery para bumili ng tinapay nang biglang nakasalubong ko ang isang matandang puti na ang buhok. Nakasuot siya ng simpleng sandong puti na medyo luma na. Nakapantalon ng maong. Meron siyang daladalang maliit na bag na nakapulupot sa katawan niya. Nung una, akala ko wala lang. Pero tumingin siya sa akin at tumarang sa daraanan ko. Pwede ba magtanong? Teka lang, bakit kayo naninigaw? Tinatanong kita kung pwedeng magtanong. Huwag mo akong tanongin. Ho? Ay, oo, pwede naman Nagtatanong na nga ho kayo Alam mo ba kung saan nakatira yung matandang si Rigor? Alam mo ba? Bakit niyo siya hinahanap? Sinabi nang huwag mo akong talongin dahil ako nagtatanong sa'yo. Lolo ko yung hinahanap niyo Ano bang kailangan niyo sa kanya? Ikaw ang apo niya. Nasaan ang bahay niya? Hindi ko sasabihin hanggat hindi mo sinasabi kung sino ka. Kaibigan ako ng lolo mo. Kaibigan? Wala siyang nabanggit sa akin na may kaibigan siyang taga-ibang lugar Ako si Eram. Magkasama kami dati sa isang samahan ng mga albularyo. Teka. Anong sinabi niyo? Hindi naman albularyo ang lolo ko Hindi naman talaga albularyo si Rigor. Pero naging alalay siya ng isang magaling na albularyo. Iho, kailangan mo makipagtulungan sa akin. Ano bang kailangan mo? At kung kaibigan ka talaga ng lolo ko, sige nga, patunayan mo. May lugar sa silong ng bahay ninyo. Ang lugar kung saan nakatago ang isang bagay na hindi pwedeng mapas sa kamay ng kasamaan. Sa sinabi niyang yon, Kabanong, ay tuluyan na akong nakumbinse na matanda. Sa halip na bibili ako ng almusal namin ni Tonyo, bumalik agad ako sa bahay. Pinakilala ko siya sa kaibigan ko. Naikwento na rin namin kay Mang Eram ang tungkol sa nangyaring pagtatangka ng kung sino na nakapasok sa underground. Bumaba kami roon. Binuksan namin ang ilaw. Napapatango si Mang Eram. Umupo siya sa gilid at nagsimula siyang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari. Ako at ang lolo Rigor mo ay magkasama noon. Alalay siya ng albularyo. Habang ako naman, baguhan pa lang ako noon. Pero ang tatay mo, parang mas nauna siyang dumating kaysa sa akin sa kampo ng mga albularyo. Pinagkakatiwalaan siya ng nakararami.
Lalo na nung sinasabi kong mabangis na albularyo. Nang mamatay ang albularyong yon dahil sa pag-atake ng mga aswang, meron siyang iniwan sa lolo mo. Isang maliit na kristal na pagmamay-ari ng mga aswang. Teka, bakit kay lolo? Ang dami namang albularyo doon, di ba? Isa pa, hindi naman albularyo ang lolo ko eh. Kagaya nga ng sinabi ko, pinagkakatiwalaan siya ng lahat. At ang mabangis na albularyo, naisip na sa kanya ibigay dahil nga hindi siya kagaya nila. Hindi may isip ng mga aswang na nasa isang normal na tao lang ang itim na kristal. Sa mga sumunod na araw, naubos sa mga kasamahan namin. Ako na lang ang natira. Dahil nang umatake ang mga aswang, wala ako ron. Siguro, maswerte lang talaga ako dahil nung araw na dapat pupunta ako sa kampo, pinigilan ako ng lolo mo. Dahil sa pagkalagas sa mga kasamahan namin, sinabihan ko ang lolo mo na itago ang kristal sa ligtas na lugar. Habang ako naman, nagtago ako dahil ako na lang ang nag-iisang miyembro na natira. Mula noon, hindi na kami nagkita ng lolo mo. Uli kong balita tungkol sa kanya namatay na siya dahil sa sakit. Mang Eram, sabihin nyo nga sa akin, ano bang gagawin ng mga aswang sa itim na kristal na yon? Ang itim na kristal ay siyang ginagamit ng mga aswang para makamta ng walang hanggang buhay. Matagal na nilang gustong maging immortal sa mundong ito, pero palagi silang napipigilan ng kabutihan. Kaya nga bago pa sila magtagumpay, kailangang masira ang kristal. Paano masisira? Hindi ko nga alam kung nasaan sa underground na to eh. Alam ko kung nasaan. Tumayo siya. Meron siyang dinukot sa ilalim ng aparador. Isang kristal na kasing laki lang ng tinitinda naming tahong. Pinakita niya yun sa amin. Itim na itim. Kumikinang ito kapag nagre-ritual ang mga aswang. Ang ritual na ginagawa nila para mapanatili ang hiwaga at kapangyarihan ng kristal na ito. Paano natin masisira yan? Alam ko kung papaanong isasagawa ang ritual na makakasira sa kristal na ito. Pero magagawa ko lang yon sa mismong kabilugan ng buwan. Isang delikadong oras para din sa atin. Lalo na ngayon, alam na nila na narito ang kristal. Sa kabilugan ng buwan, malakas at mabangis sa mga aswang. Kaya kailangan nating mag-ingat sa gabing yon. Kailan naman ang kabilugan ng buwan? 4 na araw mula ngayon. Kaya ihahanda nyo ang sarili ninyo. Mang Eram, gusto ko lang pong malaman kung may alam kayo sa nangyari sa akin. Bigla na lang kasing nagdilim yung paningin ko nung may bisita kami. Tapos, nagkaroon ako ng mabilis na pangitain. May matandang lalaki raw na pangit na muka. Hindi ba kayo yon? Mukha ba akong pangit, ha? Hindi po. Pasensya na. Basta po, pangit ang muka Nakakatakot. Mukhang halimaw. Mukhang ikaw ang nagmana ng kakayahan ng lolo mo. Nung nagkakasama pa kami, paminsan-minsan nawawalan siya ng malay. Paggising niya, may sinasabi na siya sa amin na kung ano-ano. At karamihan sa mga sinabi niya, nagkaroon ng koneksyon sa mga nangyayari. Ang pagitain mo, isa lang ang nakikita kong ibig sabihin. Pinuno ng mga aswang ang nakita mong matandang lalaki. Grabe. Ngayong nalaman na natin ang lihim ng underground na ito, nagtitindigan ng mga balahibo ko, pre. Nakakatakot. Mang Eram, ano pong kailangan namin gawin? Natatakot ako na baka biglang bumalik yung nagtatangkang kumuha ng kristal. Hindi natin naalisin ang kristal dito. Hihintayin natin bumalik ang aswang na yon at papatayin natin siya. Kinabahan ako sa sinabi ng matanda kabanong. Naiisip ko pa lang na may makakaharap kaming aswang ay kinikilabutan na ako ng malala. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, umalis na rin kami roon. Tinanggal ko na ang kandado na bago kong inilagay. Ibinalik ko ang luma para makapasok daw ang aswang at doon namin papaslangin sa loob. Nung oras na yon ay umalis na rin muna si Mang Eram. Babalik siya ng hapon.
Kabaryo lang din namin siya, kaya kampante kaming kapag may nangyaring hindi maganda, mas mabilis siyang makakaresponde sa amin. Pre, kanina ka pa tingin ng tingin sa cellphone mong dipindot na yan ah. May hinihintay ka bang mag-text? Si Bando, hinihintay ko mag-text. Kasi sabi niya, kapag may nalaman siya tungkol kay Divina kukontakin niya kagad tayo. Parang hindi naman napunta si Bando dun eh. Nakita ko siya kanina dun sa bilyaran nanonood. Kanina pa yun, baka nakaalis na siya. Mabilis na dumaan ang mga oras. Sumapit na rin ang hapon. Bandang 4:00, nagulat kaming dalawa ni Tonyo nang biglang dumating na naman si Divina. May mga dala siyang prutas. Hindi na namin siya napigilan. Agad siyang pumasok sa bahay at niyakap ako ng mahigpit. Oh, bakit nandito ka na naman? Malamang, nag-aalala ako sa'yo. Hindi ba ako pwede mag-alala? Kahapon nagulat ako bigla ka nalang bumagsak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayos na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala. Kaya, pwede ka nang umuwi. Grabe ka naman. Naglakad ako ng malayo at nagdala nitong mga prutas. Tapos papalisin mo lang ako. Pre, di kaya masyado kang malupit sa kanya? Paupuin mo man lang. Pero, Oh, kaibigan mo na nagsasabi oo na. Sige na, maupo ka na. Pero mamaya umuwi ka na Magagabi na at hindi ka pwedeng tumagal dito. Alonte, sigurado ko bang ayos ka lang? Para kasing hindi Ayos na nga ako. Ang kulit mo naman Ang mabuti pa, timpla mo na lang ako ng kape. Sige, teka lang Iniwan ko na muna silang dalawa ni Tonyo. Nagpunta ako sa maliit naming kusina. Napansin ko roon ang isang maliit na lalagyan ng ulam. Tahong na sinabawan ng laman nun. Yun yung ulam na binigay sa akin ni Divina nung bago ako mawala ng malay. Binuksan ko yon. Napatakip na lang ako ng ilong ng umalingasaw ang masangsang na amoy. Pero nang tumingin ako sa lalagyan, wala namang tahong doon. Ang meron lang kulay itim na sabaw tapos yung laman na hindi ko alam kung ano. Mabilis kong tinakpan ulit ang pagkain na yon. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinapon ko kagad sa basurahan. Magtitimpla na sana ako ng kape nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Bando. Agad-agad kong sinagot ang tawag niya sa pagbabaka sakaling may malaman ako tungkol kay Divina. Hello, pre. O ano? Anong balita? Pre, kapag pinuntahan ka ni Divina, huwag mong hayaan na makalapit sa iyo Ha? Bakit? Anong meron? Nandito ako sa bahay niya, pre. Wala siya rito. Nagkalungkat ako sa kwarto niya, pre. May mga nakita akong libro. Binasa ko yung laman at puro tungkol sa aswang yung nandun. May nakita rin akong picture sa loob ng cabinet niya. Larawan nila ng pamilya niya, pre. Mukha sila mga aswang, pre. Kaya kapag pinuntahan ka niya, huwag kang maniniwala sa mga sasabihin niya, Pre. Hello, pre. Nandiyan ka pa ba? Pre, nandito sa bahay si Divina. Ay, tarantado. Paalisin niyo yan dyan, bago pa magdilim. Baka mamaya kung ano pang gawin niya sa inyo. Bigla akong pinagpawisan ng malamig kabanong. Dumaloy ang kilabot sa buong sistema ko. Pasimple akong sumilip kay Divina. Nakatingin pa siya sa akin at takangiti. Bigla ko nalang napagtanto na baka si Divina ang kumuha ng susi ko at siya ang nagtangkang makuha ang kristal sa underground. Ano pre? Diyan ka na lang? Sandali lang. Nag-init pa ako ng tubig. Nung mga sandaling yon, naiisip ko na lang lasunin si Divina. Pero kinakabahan ako ng malala. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nun. Natatakot ako na baka kapag ginawa ko yon, balikan ako ng ibang aswang. Kaya nung sandaling yon kabanong, nagtimpla lang ako ng kape. Hindi ko pinahalata kay Divina na meron na akong alam sa katauhan niya. Binalikan ko sila na dala na ang kape. Namumutla ka, Alonte. Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Ayos lang naman ako.
Sigurado ka ba, pre? Tinitigan ko ng matagal si Tonyo. Sinusubukan ko siyang senyasan pero hindi niya talaga ako magets. Nakailang oras akong tingin ng orasan. 1 oras pa bago dumilim, kaya naman nagpanggap na lang ako na masama ang pakiramdam para umalis na rin si Divina. Oh, saan ka pupunta? Sa kwarto, hihiga. Biglang sumama ulit yung pakiramdam ko eh. Pasensya na Divina, hindi kita maasikaso. Kailangan ko lang magpahinga. Ngumiti lang si Divina at mukhang naniwala naman siya kaagad. Pagpasok ko ng kwarto ko, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa isip-isip ko, kung siya ang aswang, ibig sabihin nasa bahay siya dahil meron na naman siyang binabalak. Gusto ko sanang lumabas para hanapin si Mang Eram, pero natatakot ako na baka makahalata siya at baka yung matanda naman ang mapahamak. Kaya naman, tiniis ko na lang ang mga sandaling yon. Makalipas lang naman ng ilang minuto, umalis na rin si Divina. Agad kong hinila si Tonyo papasok ng kwarto. Nagtataka naman siya kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ko. Pre, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina sabi mo, masama pakiramdam mo. Tapos ngayon, mukhang ayos ka na. Pre, si Divina. Si Divina, wala na. Nakalis na. Bakit ba? Kanina nandito, ayaw mo namang harapin. Ngayon naman, hahanapin mo siya. Ang gulo-gulo mo naman ngayon, pre. Si Divina ang aswang. Di kung ganun, ha? Si Divina ang aswang? Tumawag sa akin si Bando. Nandun siya sa bahay ni Divina kanina. Marami siyang nalaman. Natuklasan niya ron ang tunay na katauhan ni Divina, pre. Si Divina ang aswang. Siya ang kumuha ng susi. Siya ang nagtangkang makapasok sa underground. Siya ang kukuha ng itim na kristal. Gagi. Mabuti na lang hindi mo kinain yung binigay niyang tahong, pre. May nabasa ako nun eh. Kapag kinain mo yung bigay ng isang aswang, magiging aswang ka na rin daw. Isa lang ang kinababahala ko ngayon. Si Paring Bando. Sana nakaalis na siya sa bahay ni Divina. Anong balak natin? Sasabihin ba natin to kay Mang Eram? Mas magandang malaman niya kung sino ang aswang. Pero itutuloy pa rin natin ang napag-usapan. Huminga ako ng malalim. Kahit na papaano, kalmado na rin ang kalooban ko. Ilang oras lang ang lumipas, muli na namang sumapit ang kinagabihan. Bumalik na rin si Mang Eram. Sinabi na rin namin sa kanya na may alam na kami kung sino ang aswang. Nasa loob lang ng bahay si Mang Eram. Dala-dala na niya ang mga gamit niya para pumaslang ng aswang. Kaming dalawa naman ni Tonyo, nakabantay lang kami kung kailan papasok ng silong si Divina. 8:00 pa lang noon, maaga pa, pero hindi namin inalis ang tingin namin doon. Si Bando kaya, kumusta? Hindi pa rin ba nagte-text sa'yo? Kung nasan man siya ngayon, ipagdasal na lang natin na sana nasa maayos siyang kalagayan. Matyaga kaming naghintay ni Tonyo roon. Kahit na nilalamo kami sa kinalalagyan namin ay wala kaming pakialam. Mga bandang 10:00 nakarinig na kami ng mga kaluskos. Humawak na kami sa itak. Hindi nagtagal, nakita na namin si Divina na lumabas. Marahan pa siyang naglakad papunta sa silong ng bahay namin. Sininyasan na namin si Mang Eram na nakadungaw sa bintana. Wala na siyang sinayang na pagkakataon. Nang masiguro naming nakapasok na sa underground si Divina, dali-dali na kaming sumunod doon. Kasama namin si Mang Eram na dala na ang pamatay niyang itak. Na ayon sa kanya, higit na nakamamatay ang itak na yon para sa ibang aswang. Ang itak na yon ay ginawa lang daw talaga para pumatay ng mga masasamang nilalang. Isang malaking pagkakamali na pumasok ka rito, iha! Gulat na gulat si Divina nang bumabaring kami roon. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Alam niyang ng mga sandaling yon ay pwedeng katapusan na rin niya. Wala kasing ibang madaraanan. Walang ibang malulusutan, kaya walang tsansa na makatakas pa siya. Kaya naman baka sa mukha niya ang taranta. Hinahanap mo ba ang itim na kristal, aswang? Ha? Anong kristal?
Huwag ka na magkaila, Divina. Alam na namin ang lihim mo. Kaya pala, dikit ka ng dikit sa akin dahil ang sa itim na kristal na narito. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Wala akong alam dyan, Alonte. Wala kang ang may tatago sa amin. Nalaman na ni Bando ang katauhan mo. Isa kang aswang. Ikaw ang kumuha ng susi. Ikaw rin ang nagtangka nung una na makapasok dito. Planado mo lahat ng ito. Pati na rin yung unang pagkikita natin. Alam mong lolo ko nagtago ng kristal, kaya pinilit mo makadikit sa akin. Kinakaibigan mo ako at inaakit mo ako sa pagbabakasakaling ibigay ko sa iyo yun ng kusa. Pero malas mo. Kasi kahit mamatay ako, hindi ko yun ibibigay sa iyo. Ano pinagsasabi nyo? Hindi ako aswang. Kung hindi ka aswang, paano mo ipapaliwanag sa amin na narito ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi nakapagsalita si Divina. Patingin-tingin lang siya sa paligid. Hinahanap niya ang kristal pero nakalagay yun sa ilalim ng aparador. Umabanti si Mang Eram. Marahan namang umatras si Divina hanggang sa mapadikit na rin siya sa pader. Kumagat ka sa pain. Ngayon ay nasa bingit ka na ng kamatayan. Wala ka nang magagawa rito. Wala ka na rin pagkakataon na mabuhay. Pero papipiliin kita, iha. Mamamatay ka o ituturo mo sa akin kung nasaan pa ang iba mong kasama? Ano ba pinagsasabi nyo? Hindi ko kayo naiintindihan eh. Hindi ako aswang. Bakit ba ayaw nyong maniwala sa akin? Hindi ka aswang? Ay sige, patunayan mo nga sa akin ngayon. Dumukot ng asin si Mang Eram sa bulsa niya at isinabo yon kay Divina. Nang tamaan sa mukha si Divina, sigaw ito ng sigaw sa hapdi. Namula ang mukha nito na parabang napaso ng mainit na tubig. Aswang ka. Hindi ka pwedeng magkaila sa akin. Alam ko ang palatandaan ng mga kagaya mo. Kaya tatanungin kita ulit. Mamamatay ka o sasabihin mo sa amin kung nasaan pa ang ibang kasamahan mo? Magaling kayo. Hindi ko inaasahan na ikukulong nyo ako dito. Pero hindi. Wala kayong mapapala sa akin. Kahit na anong gawin nyo, hindi ko sasabihin kung nasaan ang mga kasama ko. Wala namang problema, iha. Madali naman akong kausap eh. Sabi nga nila, hindi natin dapat pinipilit ang mga ayaw. Kasi baka pumayag. Ha? Ano raw? Kaya ihanda mo ang sarili mo ngayon, iha. Ayaw ko sanang mabahiran ng dugo itong lugar ni Rigor eh. Pero wala akong magagawa kundi gawin ito. Mang Eram, magagamit natin siya. Huwag muna natin siyang patayin. Hindi. Pwede na natin siyang patayin. Kapag nalaman ng mga kasama niya na wala na siya, sila na mismong lalapit sa atin. Hindi na ako mahirapang hanapin sila. Lakas ng loob mo magsalita ng ganyan. Sino ka ba sa inaakala mo? Isa ka lang matanda na nagtatapang-tapangan. Inubos naming mga aswang ang mga albularyo noon. Kaya nasisiguro ko na wala rin kayong binatbat ngayon. Oo, mapapaslang mo ko. Pero hindi nyo na mapipigilan ang pagbabalik ng mga aswang. Darating na sila para kunin kung ano ang sa amin. Kung iniisip mo mangyayari yon, matulog ka na lang ng mulat. Hindi niyo makukuha ang gusto ninyo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo. Biglang lumapit si Mang Eram kay Divina. Hindi ito nagdalawang isip na hagupitin ng itak ang babae. Sinama si Divina sa braso dahil yun ang pinansalag niya. Lumaylay ang braso ni Divina. Masuka-suka si Tonyo nang makita ang sumisirit na dugo ng babaeng aswang. Magbabayaran mo to! Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ng mga aswang sa gubat? Kasi malawak ang gubat. Sa malalawak sila, mas nakakakilos at mas malakas. Kaya ngayong narito ka, mukhang malabong magawa mo ang gusto mong gawin dahil wala kang lakas sa mga masisikip na lugar. Hindi kita mapapatawad. Alote, umusog kayo. Hinawi ko si Tonyo para dumistansya. Biglang umatake si Divina kay Mang Eram, pero hindi man lang natinag ang matanda. Nanatili lang yung nakatayo at parabang hindi man lang yung kinakabahan. Sanay na sanay siya sa mga ganoong eksena. Nang makalapit si Divina ay sinubukan niyang kalmutin si Mang Eram. Pero sa halip na makatama, siya pa ang nadali na matanda
Tinarak ni Mang Eram ang itak sa balakang ni Divina. Sinipa ni Mang Eram si Divina para hugutin ang itak. Bumalandra naman siya sa pader. Wala na kami mapapala sa'yo. Kaya mas mainam lang mawala ka na lang din. Kahit na mamatay ako sa mga oras na ito, hindi sila titigil sa kung ano man ang nais naming mangyari. Magtatagumpay ang kasamaan. Muling maghahari ang mga aswang sa probinsyang ito at kami ang magpapatakbo ng sistema na meron dito. Mas magiging mataas kami sa mga tao. Yun ang realidad! Hindi na pinatapos pa ni Mang Eram si Divina sa pagsasalita. Tinagana niya sa ulo ang babaeng aswang. Wala pang 10 segundo, nalagutan na kagad ng hininga si Divina. Pre, anong gagawin natin sa bangkay niya? Baka mamaya may makaalam nito at baka maisip nilang nakapatay tayo ng tao. Huwag niyong alalahanin to. Kukunin ko ang bangkay niya. Dadaling ko sa gubat. Doon ko siya susunugin. Para makita siya ng mga kasawa niya at para malaman ng mga aswang na merong taong handang lumaban sa kasamaan nila. Sindakan na kung sindakan. Muli kong binalikan ng tingin si Divina. Nakadilat pa ang mga mata niya habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Nang lumalim ang gabi, kinuha na ni Mang Eram ang bangkay ni Divina. Nilinis naman namin ang mga dugo sa sahig at pader. Noong mga sandaling yon, hindi kami makapaniwala na nangyari ang lahat ng yon. Kabanong, ang dati naming tahimik na buhay, tila parang nabulabog na. Nagtitinda lang naman kasi kami ng tahong, pero bigla na lang nagbago ang takbo ng buhay namin. Dinala ni Mang Eram ang katawan ni Divina sa gubat at doon nga ay sinunog niya ito. Makalipas ang 3 araw, nanatili lang kami sa bahay. Hindi kami lumalayo. Ni wala rin kaming makain dahil ilang araw na rin kaming hindi nakakapagtinda ng tahong. Alonte! Aling Pepang! Oh, napadano kayo? Pinabibigay ito sa inyo ni Bando, nilagang baboy. Alam niya kasing hindi pa kayo kumakain mula kagabi kaya ayan, tinabihan niya kayo kagad ng ulam. Ay, maraming salamat po. Napakabait talaga ni Bando. Pero, nasaan po siya? At bakit kayo po nagdala? Pumasok na muna sa trabaho. May extra siya ngayon eh. Ay, ganun po ba? Mabuti naman po kung ganun. Ay, maraming salamat nga po ulit dito ah. Kay Bando ka magpasalamat, hindi sa akin. Aling Pepang, hindi naman sa nangimasok sa inyong pamilya ha. Pero, kumusta na po kayo? Ang ibig kong sabihin kumusta na po ang samahan nyo ni Bando? Ayon, humingi na ako ng patawad sa kanya. Inamin ko sa kanya na talaga namang may pagkukulang ako sa kanya. Nasa tagal na naming magkakasama, madalas na siya ang lagi kong nababaliwala. Wala akong magiging palusot o dahilan. Kasalanan ko talaga yon dahil hindi ako nagtiwala sa kanya. Sa sobrang pagod na ako sa buhay, hindi ko na napapansin yung mga ginagawa niyang paghihirap para sa amin. Ngayon ayos na kami. Pero hindi ko pa rin magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Bilang ina niya nasasaktan ako na nakikita siyang nahihirapan. Ngayon ko lang nararamdaman to kasi dati wala naman akong pakialam sa kanya. Ngayon, bigla akong nagising sa katotohanan. Masakit din pala. Kaya nga ngayon, sinusubukan kong bumawi sa kanya. Yung mga kuya niya, malapit ko nang palayasin sa bahay. Pinapakilos ko na sila Buti naman yung isa nagtrabaho na. Sumama kay Bando. Masaya po kung malaman naging maayos na pala kayo ni Bando. Alam niyo po kasi, sobrang bait po kasi talaga ni Bando Kahit loko-loko yung taong yon, pagdating sa pamilya niya, malambot talaga puso niya. Siguro, masakit lang talaga siya makapagsalita. Pero, mahal na mahal kayo ni Bando. Kahit hindi niya sabihin, mararamdaman mo talaga yun Sana magtuloy-tuloy na. Ay sana talaga, magtuloy-tuloy na. Kasi gusto ko makabawi sa anak ko Gusto kong maiparamdam sa kanya na mahalaga rin siya sa akin. At siya nga pala,
Gusto ko rin magpasalamat at tumingin ng paumanhin sa mga araw na pati kayo ay nadadamay sa galit ko, ha? Pero salamat kasi kahit na ganon, sinasamahan niyo si Bando sa mga panahong mas kailangan niya ng pamilya. Sus, wala ho yun, Aling Pepang. Ang mahalaga naman sa amin, nung una pa lang maging maayos ang pamilya ninyo. At ngayong nangyayari na yon, oks na po kami ron. Nakakatuwa at may kaibigan siyang maunawain na gaya ninyo. Pero kailangan ko nang bumalik, ha? Marami pa akong labada ngayon eh. Maraming salamat ulit, ha? Opo, sige po. Maraming salamat rin ulit, Aling Pepang. Naglakad na palayo si Aling Pepang. Sa dami ng mga nangyaring masasama sa amin nung linggong yon, kahit papaano ay gumaan din ang pakiramdam namin dahil sa magandang sinabi ni Aling Pepang. Masaya kami para sa kaibigan namin dahil sa wakas, magiging maayos na rin ang pamilya nila. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang hapon. Muli kaming binalikan ni Mang Eram. May mga daladala na siyang kung ano-ano. Pumunta kami sa underground. Kinuha niya ang itim na kristal at binalot yon sa makapal na tela. Kailangan niyo ako samahan mamayang gabi. Saan po tayo pupunta, Mang Eram? Kagaya nga ng sinabi ko, kailangan mawasak ang itim na kristal sa kabilugan ng buwan. At mamaya na ang tamang pagkakataon doon. Di ba ang sabi nyo, kapag kabilugan ng buwan, mas malakas din ang mga aswang? Saan po tayo mamayang gabi? Sa lugar kung saan mas madaling makakonekta ang espiritu ng tao sa kaligtasan. No raw, pre? Mamayang 9:00 ng gabi, magkita tayo sa gubat, sa harapan ng puno ng akasya. Nag-iisa lang ang akasya sa gubat kaya alam kong alam nyo naman yon. Doon natin isasagawa ang ritual at doon na natin wawasakin itong itim na kristal. Sa ngayon, iiwan ko ang kristal na itim. Alonte, ingatan mo ito. Hindi ko yan maaaring dalhin dahil alam ko ang punterya ng mga aswang. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, umalis na kayo rito. May posibilidad na magpunta sila rito dahil alam nilang narito ang kristal. Alam nyo na ang bahay ko, hindi ba? Doon na muna kayo. Hindi nila alam yon dahil matagal na akong hindi nananatili roon. Tinandaan namin ang lahat ng sinabi ni Mang Eram. Pag-alis niya, nasa loob lang kami ng bahay habang nagbabantay ng oras. Nagiging tamang hinala pa kami sa lahat ng mga ingay na naririnig namin sa paligid. Kaunting kaluskos, kinakabahan na kami para sa kaligtasan namin. Pre, pasensya ka na ha, nadadamay ka rito. Oh, bakit ka naman humingi ng pasensya? Wala ka naman kasalanan ha. Isa pa, kasama mo naman ako sa bahay kaya normal lang naman na samahan kita sa problemang to. Dapat kasi, nagtitinda lang tayo ng tahong eh. Kainis kasi si Lolo no? Kung noon pa man sinabi niya na sa akin kung anong meron sa underground, di sana, nakagawa pa ako ng paraan. Tingin ko naman, mas mainam lang na hindi niya sinabi sa'yo noon. Kasi kung noon pa, nalaman mo, di hindi mo na na-enjoy ang buhay mo dati. Iniisip lang niya yung kinabukasan mo, pre. Kung sa bagay, may tama ka naman. Napabuntong hininga na lang ako at napasandal sa dingding kabanong. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang gabi. Ilang minuto bago mag 7:00, lumabas na kami ni Tonyo. Kabadong-kabado kami. Kahit na may nakasukbit na itak sa tagiliran namin, hindi namin maiwasang hindi kabahan at matakot. Yakap-yakap ko ang bag kung saan naroon ang itim na kristal. Panay ang tingin namin sa paligid. Bawat makakasalubong naming tao, pinaghihinalaan naming aswang. Nang makarating na kami sa bandang gitna ng baryo namin na kung saan wala nang gaanong nadaan, nakasalubong na namin si Bando at ang kuya niya. Kagagaling lang nila sa trabaho. Alam na agad ni Bando ang gagawin namin kaya hindi na siya nagtanong. Magsasalita pa sana siya pero bigla na lang may umataking aswang sa amin. Pre! Sinipa ng aswang si Bando. Agad naman itong natumba. At ang kuya niya, sa halip na pumalag, kumaripas ng takbo paalis.
Naiwan kaming dalawa ni Tonyo para kalabanin ng aswang na yon. Nang makita na namin ang mukha ng aswang, nakita namin na matanda na pala yon. Isang matandang lalaki na parabang kasing edad lang din ni Mang Eram. Kayo ang pumaslang sa anak kong si Divina, tama ba? Sino kayo? Ako ang ama ni Divina. Ako ang pinuno ng mga aswang. At narito ako para kunin ang dapat sa amin. Wala sa amin ang hinahanap mo. Wala! Sinong niloloko ba? Alam kong nasa ilalim yon ng bahay ninyo, kaya ibigay niyo yon sa akin. Kinuha na siya ni Mang Eram. At sinong Eram yon? Isang albularyo na tumulong sa amin. Ah, ganun ba? Sige, kaso hindi ako naniniwala eh. Nararamdaman kong dala-dala mo ngayon ng kristal. Nasa loob ng bag na yan. Akin na yan. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong mamatay tong kaibigan mo. Pre, wag! Yari na kapag napasa kamay nila yan. Manahimik ka! Wala nga sa akin! Hindi mo ako maloloko. Tingin mo magiging pinuno ko ng mga aswang kung hindi ko mararamdaman kung nasaan yan? Alam mo naman pala kung nasan, bakit si Divina pa ang inutusan mong kumuha? Tanga ka rin pala no? Dahil si Divina lang ang hindi tinatablan ng mga pangotra maliban sa asin. Tingin mo ba, kung kaya kong pumasok doon kakailanganin ko pa ang tulong niya? Inutil! Kaya ngayon, ibigay mo sa akin ang itim na kristal kung gusto mo bang makita ang nakakabwisit ng itim nitong kaibigan mo. Pre, ayos lang talaga ako. Nako! Bakit nandito to? Napalingon kami sa gilid nang makitang dumating si Aling Pepang. May dala-dala itong buntot ng pagi. Nagsumbong yata ang kuya niya tungkol sa nangyari. Ay! Layuan mo ang anak ka! Bisit kang aswang ka! Ma! Huwag kang lalapit! Aling Pepang! Tumuloy lang si Aling Pepang. Hinagupit niya ng buntot ng pagi ang matandang lalaki. Pero nahawakan lang nito ang kamay ni Aling Pepang. Naglabas ng mahabang kuko ang ama ni Divina. Tinutok sa leeg ni Aling Pepang at sa mga sandaling yon, mas lalong naging komplikado ang lahat. Para mas maganda at mas tensyonado, ito na lang ang gagawin natin kapalitan. Ngayon, papipiliin kita ulit. Ibibigay mo sa akin ng kristal na itim o mamamatay ang nanay ng kaibigan mo. Hindi na nakapagsalita si Bando noong mga oras na yon. Alam niyang pareho lang na mahalaga ang mga pagpipilian, pero nararamdaman ko sa kanya na kung siya lang ang masusunod, ang nanay niya ang dapat niyang piliin. Pero iniisip ko rin nung oras na yon na kung sakaling maibigay ko na sa matandang lalaki ang kristal na itim, magsisimula na rin silang maghasik ng lagim. Walang katapusang kasamaan ang magagawa nila dahil malaki ang tsansa na maging immortal ang mga aswang. Maikli ang pasensya ko. Hindi ako kagaya ng anak ko na maraming pasakalye. Kapag sinabi ko, gagawin ko yon. Kaya ito na ang huling beses na magtatanong ako. Itong matandang ito, o ibibigay nyo sa akin ang itim na kristal? Kung ano man ang sinasabi ng isang ito, huwag niyong ibibigay. Wala na akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Matanda na ako. Kaunting buhay na lang ang meron ako sa mundo. Kaya wag niyong ibibigay ang kailangan niya. Manahimik ka! Pero ma, ngayon na nga lang tayo nagkasundo ulit Hindi ko kayang mawala ka. Bando, ang mahalaga, napatawad na natin ang isa't isa. Kaya ayos lang ako. Alagaan mo mabuti ang sarili mo, ha? Huwag mo nalang intindihin ang mga kapatid mo. Hayaan mo silang matuto sa mga sarili nila. Ang dami niyong dada! Papatayin ko na to! Sandali lang! Ano? Ibibigay mo na ba sa akin ang kailangan ko? Ibibigay ko ng itim na kristal. Pero bitiwan mo muna si Aling Pepang. Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi ako ipinanganak kahapon, iho. Ibigay mo sa akin ang itim na kristal. Saka ako bibitiwan ng matandang ito. Wala akong tiwala sa iyo Mas lalong wala akong tiwala sa isang tao na isa sa mga pumatay sa anak ko. Alonte,
Wag! Anong ibibigay? Manahimik ka! Wisit ka! Pre, anong gagawin natin? Baka mamatay si Aling Pepang. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, bata! Tutuluyan ko na to! Wag! Eto na! Ibibigay ko na nga! Alam kong mas malaking kaguluhan ang mangyayari sa oras na makuha na ng matandang aswang ang itim na kristal. Pero noong mga oras na yon, kahabanong, hindi ko rin kayang isipin ng magandang simula na mag-ina ay sa akin din magtatapos. Kaya naman, mas pinili ko si Aling Pepang. Mas ginusto kong kahit minsan lang maranasan nilang mahalin ng isa't isa. Marana kong lumapit sa matandang aswang. Dinukot ko ang itim na kristal sa bag ko. Kaliwaan, iaabot ko to sa'yo. Ilapit mo sa akin si Aling Pepang. Hindi nagsalita ang matandang aswang, pero nakatingin lang siya sa akin ng masama. Sumunod siya sa usapan. Nang iabot ko na sa kanya ang telang itim kung saan naroon ang kristal, sa kanya tinulak sa akin si Aling Pepang. Binuklat niya ang tela at nakita niya roon ang itim na kristal. Ngumiti siya ng malapad, pero mga ilang sandali lang nawala ang ngiti niya nang meron siyang mapansin sa hawak-hawak niya. Ginagago mo ba ako? Ha? Anong sinasabi nyo? Ayan na nga ang kristal na itim eh. Ano pang kailangan nyo? Hindi itong itim na kristal! Peke ang ibinigay mo sa akin! Eh yan yung galing sa silong ng bahay namin eh. Yan ang matagal nang nakalagay sa ilalim ng aparador sa underground namin. Wala na akong ibang hawak na kristal. Hindi itong totoong kristal na itim! Hindi! Ipinakita niya sa amin kung papaanong dinurog niya lang ang itim na kristal gamit ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ko sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa pagkakaalala ko, yun lang ang binigay sa amin ni Mang Eram. Unti-unting nagbagong anyo na matandang aswang. Humaba ulit ang kuko niya. Nagbago ang mukha niya. Naging kulubot at namumula na ang kanyang mga mata. Napapatras na kami nung oras na yon. Kahit na may daladala akong itak, hindi ko magawang magtiwala roon. Malambot ang pagkakahawak ko sa tanging sandata na dala ko ng dahil sa kaba. Niloko mo akong lalaki ka! Humanda ka ngayon sa akin! Napatingin ako sa itaas. Bilog na ang buwan. Mas nakadagdag pa ng kaba para sa akin yon. Lalo na kapag naiisip ko na ang gabing yon ay para talaga sa mga aswang. Ilabas mo ang tunay na kristal! Ilabas mo! Wala na akong ilalabas! Yan na lang ang meron ako dito eh! Wala na akong pakialam sa sasabihin mo! Papatay na kita ngayon! Kayong apat! Akmang lalapit na sana siya sa amin nang biglang may pumukol na palaso sa kanya. Nailagan niya yon, pero ang pangalawang palaso ay tumama na sa kanyang braso. Dahil doon, napatras siya at hinanap niya kung saan nagmumula ang tumira ng palaso. Sa gilid, doon namin nakita si Mang Eram. Kalmado, mahinahon at tila normal lang para sa kanya ang nangyayari. Ha? Sino ka? Ako ang kasamahan ng mga albularyong pinaslang niyo noon. Hindi ka magtatagumpay ngayon. Hindi matutupad ang pangarap niyong maging immortal. Muling pinukulan ni Mang Eram ng palaso ang aswang. Nakailag na yon sa mga sumunod na pagkakataon. Akmang lalapit pa sana siya kay Mang Eram nang biglang makaramdam ito ng kakaiba sa katawan. Anong nangyayari sa akin? Hindi ka na makakagalaw ng maayos kaya mas madali na kitang mapapaslang ngayon. Tila bagsak ang kalahating katawan ng aswang. Laylay, hindi niya kontrolado. Kaya sa takot na baka mapatay siya ni Mang Eram, tumalon yun ng mataas sa puno at agad na ring umalis. Mang Eram, buti na lang dumating ka. Munti ka na kami. Anong ibig sabihin nun? Yung hawak kong kristal, hindi pala totoo? Nasa akin ang totoo. Plano ko na talaga to para walang sagabal mamaya. Sinadya kong isipin niya na nasa inyo ang kristal na itim para makakuha ko ng pagkakataon na mapas lang siya ng patalikod. Pero dumaplis lang eh. Pero hindi bale, mapaparelisa siya ng kalahating oras. Kaya magagawa na natin ang ritual ng walang banta niya. Ang lumalabas pala rito,
Ginawa mo kaming pain? Ay, hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganun? Yun ang lumalabas sa ginawa mo. Wala kang sinabi sa amin na peke ang dala naming kristal. Munti ka na kaming mapahamak eh. Munti ka na mapahamak si Aling Pepang. Ano ba ginawa nyo? Ha? Nilagay nyo kami sa kapahamakan. Hindi ko sinabing peke ang dala niyong kristal. Dahil alam kong merong nakikinig sa usapan natin. Alam kong merong nagmamasid sa atin kanina. Hindi ko lang pinansin. Pero ang totoo, bago ang gabi, bantay sarado na tayo. Kaya kinailangan kong gawin yon. Hindi ko rin naman inaasahan na magbabago ang plano eh. Bigla-bigla lang talaga, kaya pasensya ka na. Ayos lang sa akin na nangyari. Mas maganda ang ginawa niya, Alonte. Ang malaga naman ngayon ligtas ang nanay ko. Ligtas tayo. Wala na tayong oras para magtalo. Kailangan nyo na ako samahan sa kagubatan para masimulan ko na ang ritual. Mga pre, mauna na kayo. Sisiguraduhin ko lang na ligtas ang nanay ko. Sige na, susunod ako sa inyo. Ma, tara na. Kahit nabatir pa ko kay Mang Eram no mga sandaling yon, Kabanong, sumama na lang din ako. Mas inisip ko na lang yung ritual na gagawin niya. Nagmamadali kaming makapunta sa gubat. Umupo na rin kami sa harapan ng punong akasya. Nakahanda na ang lahat ng mga gagamitin niya. Kalahating oras lang ay tatagal ang pagiging paralisado ng katawan ng aswang na yon. Kailangan matapos ko kagad ito. Anong gagawin namin? Kailangan nyo lang akong bantayan. Sa oras na may maramdaman kayong aswang, gawin nyo ang lahat para hindi siya makalapit sa akin. Gawin nyo ang lahat para hindi ako maabala sa gagawin ko. Sinasabi mong kakalabanin namin ng mga aswang na magtatangkang makalapit dito? Oo, ganun na nga. At tingin mo talaga kakayanin namin? Kailangan nyo kayanin. Pambihira naman Hindi naman kami biyasa sa pagpatay ng aswang Ipagdasal nyo na lang na sana hindi nila maramdaman na narito tayo. Sige na, kailangan ko nang simulan nito. Umupo na si Mang Eram sa gitna ng mga kandila. Ang mga kandilang misteryosong hindi namamatay kahit na mahanginan sa kagubatan. Sinunod namin ang sinabi niya. Tahimik lang kaming nagbantay habang siya nagsisimula ng ritwala ng kristal na itim na nakalagay sa ibabaw ng malaking sangkalan. Pre, nakaka-15 minutos na tayong narito Mga nasa 10 minuto na lang siguro, mawawala na yung pagiging paralisado ng aswang kanina. Kailangang matapos na ni Mang Eram yan. Magtiwala lang tayo. Hanggat wala pang aswang na nakakadiskubre na narito tayo, hindi tayo dapat mangamba. Kaso kinakabahan ako, pre. Paano kung maabutan nila tayo rito? Tayo ang lalaban sa kanila. Hindi ko sigurado kung ayaw natin protektahan yung matandang yan. Napalingon kami ulit kay Mang Eram, na abalang nagsasalita ng kung ano-anong lingwahe. Wala kaming maintindihan sa kanya. Napansin na lang din namin na merong dugong tumutulo mula sa ilong niya. At ang mga kandila ay misteryosong mabilis na natutunaw. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Basta kung ano man ang ritual na yan, sana matapos na siya. Sana... Bigla na lang sumakit ang ulo ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Napahawak na lang ako sa puno. Ganun na ganun ang nararamdaman ko nung nagkaroon ako ng pangitain. Uy, pre! Anong nangyayari sa'yo? Pre, sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Mabira naman Ano? Dalawa kayong aasikasuhin ko. Diyos ko naman, pre Ano ba naman yan? Bigla na lang nagdilim ang paningin ko, Kabanong. May sumulpot na pangitain. Isang pangyayari na kung saan meron daw isa sa amin ang mamamatay. Isang kailangang magsakripisyo at base sa nakita ko, hindi ako yon. Nang mawala na ang pangitain na yon, napaupo ako. Hindi ako nawala ng malay, pero hilong-hilo ako. Ano? Ayos ka na ba? Uy, pre! Naririnig mo ba ako? Ha? Oo. Ayos lang ako, pre. Pero, nahihilo ako Ano nangyari? Buti naman dumating ka. Itong si Alonte, bigla na lang nahilo.
Mga pre, may pangitain uli ako. O ano pang itain? May isang magsasakripisyo sa atin. Ha? Mamamatay siya. Naalarma kami nang maramdaman na naming merong nasa paligid bukod sa amin. Nakakarinig na kami ng mga kaluskos. Mga pagakbang ng paa na tumatapak sa mga marurupok na sanga. Sinubukan kong tumayo kahit na mahilo-hilo pa ako. Pagtingin namin kay Mang Eram, hindi pa rin siya tapos sa ginagawa niya. Pre, tapos na yung kalahating oras na paralisado yung matandang aswang. Tapos parang nandito na sila lahat oh. Anong gagawin natin? Sandali lang. Hayaan niyo muna akong huminga. Okay na nga muna yung itak na yon. Magpahinga ka dyan sa gilid. Kami na muna ni Tonyong bahala rito kay Mang Eram. Hindi nagtagal, nakarinig na kami ng mga angil. Sa puntong yon, tuluyan ang nagtindigan ng mga balahibo namin. Muli kong sinubukang tumayo. Tinis ko ang sakit ng ulo ko. Kinuha ko ang itak ni Mang Eram. Kahit na anong mangyari, kailangan makatapos si Mang Eram. Patunayan natin na hindi totoo pangitain mo. Walang mamamatay ngayong gabi. Manda kayo. Palakas na ng palakas ang angil nila. Maya-maya pa, biglang lumitaw ang aswang sa gilid. Nakakatakot ang mga mukha nila. Mga naglalaway habang nakalabas ang mahahaba nilang dila. Ang mga kuko nila ay matatalim at nagdadala sa amin ng matinding takot. Dahil alam namin, yun ang maaaring maging dahilan ng aming kamatayan. Pinalibutan namin si Mang Eram. Handang-handa na kaming makipaglaban nung mga sandaling yon nang biglang dumilat si Mang Eram at nagsalita. Ipagkaloob ang liwanag upang gapiin ang kadiliman. Ngayong gabi, ating wawakasan ang mapangahas at mapanganib na pangarap ng kasamaan. Paraiso ng langit, samahan mo kaming wasakin ang susi ng kanilang pagiging immortal. Kinuha ni Mang Eram ang daladala nitong martilyo. Malakas nitong pinalo ang kristal sa ibabaw ng sangkalan. Nawasak yun at kumislap pa ng ilang segundo. Nang mawala ang liwanag, nakita na lang namin na nakahandusay na ang mga aswang na makakalapit na sana sa amin. Wala na, tapos na. Wala na mga aswang. Wala na mga aswang ang magiging immortal. Ibig niyong sabihin, nakadepende ang buhay sa kristal? Oo. Nagulat nga ako eh. Ngayon ko lang din nalaman. Ang akala ko lang para lang ito sa pagiging immortal nila. Patay na rin kaya yung pinuno nila? Kung ito nga mga aswang na nandito namatay bigla ng ganong kadali, di malamang wala na rin yung amo nila. Ang mahalaga ngayon wala na ang kristal. Naglakad na kami paalis sa lugar na yon, Kabanong. Nang makarating na kami sa kalsada, doon na namin nakita ang matandang aswang. Nakatayo siya sa gitna ng daan. Galit na galit at parang hinihintay niya talaga kami. Sa puntong ito, bigla na namang umandar ang kaba namin. Ang buong akala kasi namin ay natapos na ang problema namin sa mga aswang. Pero meron pa palang natira. Paano ka nabuhay kung wala na ang lahat ng aswang? Wala nang kristal kaya dapat patay ka na rin Tingin mo kasing hina nila ako para mamatay na lang ng basta? Hindi ako magiging pinuno kung nakadepende lang ang buhay ko sa isang bagay na kayang sirain ng kalaban. Kung ganon, kakaiba ka nga talaga. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagsira sa itim na kristal. Umanda ka! Magsipaganda kaya! Gumapang ng mabilis ang matandang aswang papalapit sa amin. Tumalon siya na mataas. Pagbagsak niya, sinubukan niyang kalmutin si Mang Eram. Pero buti na lang ay agad na naisalag ni Mang Eram ang isa niya pang itak. Nagpulasan kami nang nasa gitna na kami ng aswang na yon. Iba na ang itsura niya. Hindi na siya mukhang matanda. Hinawi niya si Mang Eram. Sa lakas niya, bumalandra agad siya sa gilid. Akmang aatake ulit doon ng aswang pero tumakbo kaming tatlo papunta sa kanya. Muli siyang lumundag palayo. Umangil ng malakas.
Tumulo pa ang laway niya na parang gutom na gutom. Iligtas na ninyo ang sarili ninyo. Malakas siya. Mapapahamak lang kayo. Hindi ka namin iiwan. Ikaw naman ang mapapahamak kapag umalis kami. Makinig na kayo sa akin. May mga naghihintay pa sa inyo. Sa akin, wala na. Kaya ayos lang kung sakaling mamatay ako rito. Anong ayos lang? Walang ayos doon. Hindi ka namin iiwan. Sasamahan ka namin hanggang sa kamatayan. Di ba mga pre? Oo, tama si Alonte. Mangeram, wala na tong atrasan. Abay mga pasaway talaga kayo. Tapos na ba kayo magpulong? Kasi sasabay-sabayin ko na kayong ihatid sa impyerno. Masyado ka maraming sinasabi. Biglang umangin ng malakas ang aswang. Sa sobrang lakas ng angil niya, nanakit ang tenga namin. Hindi kami makagalaw dahil sobrang nakakabingi. Sumakit lalo ang ulo ko. Sa isang iglap lang, parang wala na talaga kaming tsansa na tapatan ng aswang na yon. Buwisit! Anong nangyari? Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang maramdaman ko na lang na lumipad na ako. Yung pala, inatake kami ng aswang. Tumama ang likod ko sa poste at si Bando sumadsad pa sa lapag. Si Tonyo naman, tumama naman sa puno. Habang si Mang Eram naman ay bumulagta sa may gilid. Ito ang kabayaran ng inyong pagiging ambisyoso na talunin ang lahi ng mga aswang! Nagaiho, tumakas na kayo! Ako nang bahala rito! Sige na, tumakas na kayo! Nang sabihin ni Mang Eram yon, pumasok agad sa isipan ko na baka siya ang sinasabi sa pangitain ko na mamamatay para may mabuhay. Nabahala ako. Nangamba ko pero hindi ko na kaya pang tumayo. Masakit ang buong katawan ko. Masakit din ang ulo ko. Yung dalawang kaibigan ko naman ay nanatili pa ring nakahiga. Sinubukan kong tumayo pero bumagsak lang din ako. Maya-maya pa, nakita na naming nilapitan ulit ng aswang si Mang Eram. Sa mga oras na yon, nararamdaman kong tatapusin na niya ang matandang albularyo. Wag! Wag mong gawin yan! Ang mga albularyo ay salot sa mga plano ng mga aswang. Ang mga albularyo ay ang mga taong hindi na dapat mabuhay. Dahil masyado kayong pakilabero. Isusunod na kita sa mga kasamaan mong inuna ko ng ihatid sa impyerno. Hindi! Hindi ka magtatagumpay! Anong nakakatawa? Ha? Anong nakakatawa? Nakakatawa ka kasi mag-isa ka na lang. Kahit mapatay mo kami, wala ka nang kasama. Mag-isa ka na lang. Malungkot. Walang kasama. Mag-iisa kang gagawa ng paraan para maisalba mo ang sarili mo. Wala ka nang... Manahimik ka! Hindi ako naapektuhan sa mga sinasabi mo! Napatigil ang aswang na makita niyang may latang tumama sa katawan niya. Hindi pa ron natapos yun. Dumami pa ang lata na binabato sa kanya mula sa gilid-gilid. Maya-maya pa, naglabasa na ang mga tao. May mga dala silang kung ano-anong pwedeng ibato. Sige mga kasama, batuin ang aswang na yan! Salot yan sa baryo natin! Mo! Salamat naman sa Diyos! Buti na lang talaga! At tapusan mo ng aswang ka! Hindi namin inaasahan na magkakaisa ang mga tao para talunin ang aswang na yon. Pero kahit na papaano, nabuhayan kami ng loob. Habang sinasalo ng aswang ang mga binabato sa kanya, sinamantala na ni Mang Eram ang pagkakataon. Dinampot nito ang itak at saka itinarak sa aswang. Paghugot niya ng itak, agad na bumagsak ang aswang. Sumuka yun ng maraming dugo. At kalaunan, nalagutan na rin ang hininga. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa pagkapanalo kontra sa mababangis na aswang. Natalo namin ang mga aswang. Nabura namin ang presensya